Sa Japan pati TV may disiplina. Tayo, one hook. Sa Japan kahit TV sa Airbnb, may volume limiter. Hindi dahil kuripot sila sa sound, kundi dahil iniisip nila ang kapitbahay. Habang dito sa atin, 2:00 ng gabi, may videoke pa ng My Way. Tapos ang kapitbahay, forced audience. 2. Setup, context. Bakit malinis ang kalsada sa Japan kahit konti ang basurahan? Bakit tahimik ang train kahit puno? Bakit maayos ang pila kahit walang bantay? Bakit escalator pa lang? Automatic alam na ng tao saan tatayo. Hindi dahil takot sila. Hindi dahil may CCTV bawat sulok. Kundi dahil bata pa lang, tinuruan na sila ng respeto sa kapwa. Hiya sa abala. Sa disiplina kahit walang nakakakita. Yung honesty at discipline, hindi lang rules sa Japan. Parte siya ng kultura. 3. Rising conflict, Filipino satire. Sa Pilipinas minsan, diskarte ang tawag sa pagsingit sa pila. Pwede na yan ang pambansang maintenance system. At minsan, mas malakas pa speaker ng cellphone kaysa common sense. Kaya tuloy, trapek kahit may traffic light. May basura kahit may basurahan. May linya pero walang gustong pumila. Ang masakit, hindi naman kulang sa talino ang Pilipino. Minsan, kulang lang tayo sa collective discipline. 4. Intriguing question. Paano kung ang tunay na yaman ng isang bansa ay hindi technology, kundi ugali ng mamamayan? At paano kung kaya rin gawin ng Pilipino iyon, pero kailangan muna nating baguhin ang maliit na habits araw-araw? 5. Resolution, call to action. Ang core beauty ng Japanese culture, hindi lang anime, bullet train, o sushi, kundi ito, paggawa ng tama kahit walang bantay, respeto sa shared space, discipline bilang pagmamahal sa komunidad. Baka kaya malinis ang daan nila kasi bawat tao iniisip muna ang tayo bago ako. And the Bagsadunan is about to win the tuwesto na pambabagsalipunan. Follow Arficis Illudus Literarius for more Filipino satire, cultural reflections, social commentary, at mas real talk na may aral at resonance.